Ayan, our very own President and CEO, the owner of the tagline Forever Young, our loving President, Ma'am Mariel Reyosa Astudillo. Let's give her a big, big hand. Hi, Ma'am Mariel! Hello, inaanak, GM Ninya, Yes, Ma'am Norbert, Nina. and James. Kumusta kayong lahat? Naku, Okay na okay. Great po, great. kanina pa kami Great. nagkwentuhan na, medyo nag-warm up kami, pero masaya yung aming, Yes, about this topic ma'am. din. And ayan, si GM hindi na mahalata na, sunod-sunod din ang mga meetings, di ba? Forever young then and beautiful. So, Amen. ayan, thank you din sa opportunity na binigay niyo sa akin to discuss itong topic na gustong-gusto din natin especially for the women, 'di ba? So, ayun. At hello din sa lahat ng ating SBDOs, MPPs, distributors nationwide and worldwide. 'Di ba? And of course, Yes. ating PODs. Ayan. So, kumusta kayong lahat? At alam ko, marami sa inyo nakamonitor ngayon sa ating FB Live. Ayan. So, part ito ng Road to Year 4. Di ba? So, ayan. Excited na kami na ma-discuss ito, personal experiences, and of course, ang ating mga distributors naman ay, I think, interested din sa topic natin ngayon. Yan. Ayan. Okay, Ma'am Mariel, iwan muna namin kayo because we're excited to listen to your great topic. So, Oo. bye for Thank you, now. Miss Nina, for the great introduction also. You're most welcome Yan. po, Ma'am Ninang. God bless po. Thank you. God bless. Eto Ayan. na, So, i-share na Norbert. natin. Ayan, kita po ba ang aking screen? Yan. Yun. Kitang-kita na. Go Okay. ahead po. Okay, so good morning everyone. Sa lahat ng ating distributors nga nationwide and worldwide. So I just want to discuss to you the ways to stay beautiful, not only beautiful but also healthy and of course forever young. Ayan, maganda ba yung topic natin for today? So I think maganda, no? Okay. So first, I would like to discuss the item 1. Ayan. So, of course, we have to know God and ourselves. Know God personally, spend time with Him through prayers and by reading His words. Ayan, so basa tayo ng Bible and deepen our relationship with Him and of course with other people. Trust Him, and at the same time, work for our dreams, our family's dreams, and of course, our loved ones. Diba? Sabi nga natin lagi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Of course, we have to know our self very well. It means we evaluate what matters to us, our strengths and weaknesses, our behaviors, tendencies, and thought patterns. Use your strength to reach your dreams and try to turn your weaknesses into strengths also. So, alam natin dapat kilalang kilala natin si God. Of course, siya yung supreme being, 'di ba? So, dapat meron tayong personal relationship with Him. And of course, sa ating sarili. Dapat kilala natin ang ating sarili. We know our strengths and we know our
weaknesses. And we have to do something to develop or to turn our weaknesses into strengths. 'Di ba? Kaya naman natin 'yon eh. Evaluate natin sarili natin, saan pa bang areas ako pwede mag-improve. At siyempre, tutulungan tayo ng mga taong nasa paligid din natin. And of course, nandyan si God to guide us. And number 2, next. Ayan. So, ayan, dapat lagi tayo nakasmile, di ba? So, nakita nyo ba yung picture namin dyan ng BODs and yung aking picture dyan? Wear your sweetest smile every day. Smile is contagious. Wear it every day to radiate positivity. Sa umaga pa lang, start your day of course with a prayer. Kahit kay Lord, dapat nakasmile ka na agad, di ba? And everything comes naturally to you. Magkaroon man ng mga konting problems, throughout the day, you can handle it very well. Remain positive, even in the most challenging times. Yung smile kasi nakakahawa, di ba? So, syempre, pag kalapit mo yung husband mo sa pagtulog, syempre, kalapit mo siya, di ba? Sa umaga pa lang or sa gabi pa lang, dapat ngingitian mo na siya, mag-smile ka na sa kanya. And siya rin, of course, siya rin magsasmile sa'yo. So, lahat yan magsisimula sa pagngiti mo at kung kailangan, 'di ba, yung laughter nakakabata rin 'yan. Laughter is the best medicine, 'di ba? So, kailangan tatawa ka rin pagka talagang may nakakatawa or talagang start mo yung ano mo with a broad smile. Yan. Okay ba, mga distributors? Ayan, abangan niyo yung ating raffle items. Tatlong ano ba yung boosters. So, invite your distributors and downlines and uplines at para mamaya makasama kayo sa raffle. Fill out kayo sa Google form natin. Okay, let's go to item 3. Ayan. So, keep yourself active. It's crucial to stay physically active in order to stay healthy and young. Para sa mga mas bata sa atin, marami na ngayon yung health conscious 'di ba? Nag-gym sila, may daily exercise, merong nagta-taekwondo, merong nagba-basketball, merong nagwo-walking, jogging. So, karamihan sa atin ngayon, ginagawa na tayong mga daily exercises na to kahit ilang minutes per day. Yun nga, sabi ko nga, kahit yung mga kabataan, ginagawa na yun ngayon eh. Marami na sa kanila yung health conscious. So, may daily exercise, busy sa career, and all other things para maging busy sila and active. For the middle age naman, ganun pa din, active pa rin sa work, sa mga activities daily, nag-exercise pa din, di ba? So, conscious pa rin sa health. And pag senior ka na, ito naman, pag dual citizens na, like me, malapit na po akong mag-senior this December 26. Ito na nga, yung December 26. So, dual citizen na rin ako. Halata ba, mga distributors? Halata ba na mag-senior na ako? Syempre, sasabihin nyo hindi. So, tayong medyo ando na sa edad na ganon, we have to keep ourselves still busy. Yung mind and body natin. Pwedeng, halimbawa, kung nag-retire ka ng maaga, keep yourself busy pa rin. Update yourself with what's happening outside and
what's happening with our country, with the world, 'di ba? So kailangan you keep yourself abreast, 'di ba? So, kailangan na-exercise mo rin yung mind mo and yung body mo, mag-exercise ka pa rin. Kung kaya mo walking, 'di ba? Kailangan natin 'yan para maging healthy pa rin tayo despite of our age. Ayan, so okay ba? Alam nyo nga, meron akong, yung mother ko, 90 years old, aba, nag-ano pa yan, nag-candy crush. 'Di ba? Ang Candy Crush, napapractice din yung mind niya. Yung mother-in-law ko, who is 98 years old, nagpa-puzzle pa yun. So, talagang nasa iyo kung paano ka magiging active kahit anong edad ka pa man, 'di ba? Kailangan mong everyday maging busy kahit nga tayong mga mothers, pati yung mga fathers, kahit nasa bahay ka, ginagawa mo ang LLIC business, gumagawa ka pa rin ng ibang household chores, 'di ba? So busy ka pa rin. Kailangan busy ka and keep yourself active. Okay? Next. So, meditate to combat stress. Yan yung number 4 natin. We can't avoid stress, especially when we're working for our dreams. But we can do something to distress. Pag pagod ka na, do something that will make you calm. So, pwede ka mag-meditate and try to relax. Mag-inhale ka, exhale ka, 'di ba? So, also make time for the people you love. Yung kwentuhan, tawanan, nakaka-distress yun, nakakaalis ng stress. 'Di ba? Pag medyo pagod ka na, hindi mo maaalis yan eh, 'di ba? Kung minsan napapagod ka, may mga stress na dumadating sa araw mo, sa buhay mo, gumawa ka ng something, ng bagay na makakapag-relax sa'yo. So, pwedeng doon ka short exercise. Yun nga, pwede ka makipagkwentuhan, bonding sa family members mo, or sa upline mo, or sa downline mo, kwentuhan. Pero yung purpose mo doon, makalabas ka lang dun sa feeling mo na nasa stress ka. 'Di ba? Pero syempre, babalik ka pa rin. Babalik ka pa rin dun sa ikaw na active. 'Di ba? So sabi nga natin, pag napapagod tayo, pwede magpahinga, sandali lang. Pero balik ka pa rin sa pagiging active. Okay ba yon? Okay ba yon, distributors? Okay ba yon? So kailangan konting pahinga, tapos balik ka sa ikaw ulit. 'Di ba? So kayang-kaya mong i-combat yung stress. You can do meditating. Isipin mo yung mga bagay na maganda, yung nakakapag-motivate sa'yo to continue what you are doing. Ayan. So, ganun yon. Meditate to combat stress. And next, please. Ayan, ito yung teka, naka-advance ka na yata, Norbert. Yung number 5. Yung isa pang slide. Okay, ito na pala. Sorry. Hala, nagulat ba kayo dyan sa pictures ko? Yung pictures ko, ako talaga yan. In 2018. Na-imagine nyo ba kung gaano ako kalaki that time? 2018 to June 2022. Ganyan ako kalaki.
So, kahit ako, na-realize ko lang yan nung nagre-review ako ng mga pictures ko eh. Sabi ko, gano'n na pala talaga ako kalaki that time. So, sige, i-discuss ko muna ito. Number 5, eat right, eat healthy food, maintain your weight. Sabi nga natin, you are what you eat. The right diet is important to aging gracefully. Make sure your diet is filled with fruits, veggies, lean meats, hindi yung maraming taba, fish, and whole grains to keep yourself looking and feeling healthy. Part of eating well also includes keeping yourself hydrated. Water is very important in your daily life. Not only are you hydrated health-wise, but your skin's elasticity and collagen levels improve as well. Without enough water, your skin loses its moisture. 'Di ba nadadry yung skin mo pag hindi ka mahilig uminom ng water. This can cause your skin to become dull and saggy. You ensure to get enough water. Make it a habit to bring a water bottle with you to work. When you have reached your ideal weight, or at least close to your ideal weight, which is based on several factors like height, body, build, and age, try to maintain it. Ayan, so nakikita nyo ba yung nasa pictures ko? I think that time, I weighed, I think mga 75 kilos. Ayan, so ganyan ako kalaki nung time na yon. Until last year of June 2022. Ayan. So, tinitingnan nyo ba mabuti? Ako nga talaga yan. Ako talaga yan ng 2018. I started taking maintenance medicines when I was 40 years old. Yun yung nanganak ako sa bunso ko. I was 40 nga then. So, parang lumabas lahat ng mga ano ko, like hypertension, ganyan. Hindi naman ako diabetic, pero nag-maintenance na ako from then on. So, siguro that was brought about by yun nga, yung giving birth at the age of 40 and of course, stress sa work din. So, tuloy-tuloy lang yon yung maintenance ko. But, last June of 2022, teka muna ha, so, isipin ko lang kasi yung kung bakit nangyari siguro sa akin yan. Lagi, syempre kaming mag-asawa, nagkukwentuhan kami, tapos, nung nararamdaman ko na bumibigat ako, ang size ng dress ko or ng blouses ko, XL or double XL, ganun na yung size ng damit ko. Pero hindi ko pa rin na-realize na malaki na ako, parang ganun, hindi ko na-realize. Tapos tinatanong ko lagi yung husband ko. Tinatanong ko siya especially sa gabi. Sabi ko, parang meron akong feeling of insecurity kahit paano kasi ganun na nga ako kalaki. Sabi ko sa kanya, kapag mas lumaki pa ba ako, love mo pa rin ba ako? Yun yung lagi kong tinatanong sa kanya. Kasi syempre, hindi maiwasan, di ba?
So, tinatanong ko siya, love mo pa rin ba ako? Mahal mo pa rin ba ako? So, lagi niya sinasabi sa akin, Mama, sabi niya, kahit anong size mo, love pa rin kita. So, ako naman, syempre, ang una nating gustong malaman yung impression sa atin, yung mahal natin, di ba? So, okay lang ako, kampante ako. So, hindi ko na nararamdaman na talaga palang lumalaki na ako. Kahit hindi nga ako masyadong malakas kumain, ganyan. Pero dire-diretso yung ano ko, yung pag-gain ng weight ko. So, yung husband ko, ganun pa rin. Sabi niya, love pa rin kita kahit ano maging size mo. Sabi ko, totoo, ganyan ako. Pero alam ko naman totoo yun. Pero hindi pala dapat. Kasi sa part na husband ko, mamaya nga discuss ko sa kanya dapat pala talagang sasabihin mo, mag-honest ka sa spouse mo or sa partner mo kapag napapansin mo na hindi na siya healthy. I mean, hindi naman lahat ng malusog or or malaki hindi healthy. Hindi ganun 'yon. Pero kapag lumalabas na sa mga lab test results mo na tumataas yung cholesterol mo, tumataas yung sugar mo, dapat maging honest ka na sa partner mo, sabihin mo sa kanya, you have to do something about it. Sabay kayong magpa-check up, sabay kayong pumunta sa doktor, sabay kayong magpa-physical check up, mag-lab test. 'Di ba? Kung ano sasabihin ng doktor, gawin nyo. Kasi syempre hindi na kayo bumabata, 'di ba? So ayun nga, kahit sinasabi niya sa akin na gano'n, parang sabi ko kampante ako kasi love pa rin naman ako ng asawa ko kahit anong maging size ko. Kahit ano daw ako, sakto or 1.5 liters or 2 liters na size, okay lang sa kanya. Pero do'n ko na-realize, ito yung naging turning point sa buhay ko last June 2022. Medyo nahilo ako. Sabi ko baka puyat lang ako. Last night, nahilo ko, parang ibang-iba talaga yung pakiramdam ko. Tapos, yun nga, measure ako ng blood pressure. Ang BP ko that time was 220 over 140. Ang taas, di ba? Mataas ba? So, mataas talaga yung BP ko. So, sinabi ko sa mga anak ko, alam ng mga anak ko, syempre, nag-aalala din sila sa akin. Nandun sila, uminom na ako ng pampababa ng blood pressure ko. Nandun rin ang husband ko. Hindi ko alam na ganun pala. Ganun na pala yung BP ko. Ang taas na pala. So, kinausap ako nung mga anak ko. Ang sabi nila sa akin, Mama, gusto ka pa naming makasama ng matagal. So, doon ako napaisip. Sabi ko, oo nga no, parang ang selfish ko naman, kung kampante na ako, nagme-maintenance ako, love pa rin ako ng husband ko, kahit lumaki yung size ko, at kahit parang hindi na nga ako healthy noon dahil, 'di ba, lumalabas sa mga lab test results ko. That moved me. Yung sinabing yon ng mga anak ko, gusto pa nila ako makasama ng mahabang panahon. So,
mahal na mahal ako ng mga anak ko. And of course, yung asawa ko, syempre mahal pa rin ako noon, 'di ba? Sabi nga niya kahit anong size. Pero hindi lang din niya na-realize na parang dun sa ina-assure niya ako, dapat pala chine-check din namin yung health condition ko at health condition din niya. So, yun yung turning point sa buhay ko na na-realize ko hindi ako dapat maging selfish. Kasi siyempre ako gusto ko pa rin makasama yung mga anak ko ng mahabang panahon. Gusto ko pa makita yung magiging, yung mga families nila, yung magiging anak nila, 'di ba? Pero kung ipagpapatuloy ko yung pagiging kampante ko at hindi ko iche-check yung health condition ko at I won't do anything to improve my health, most probably one of the coming days, baka ma-stroke ako or hindi natin alam. Pwedeng mild or pwedeng fatal. 'Di ba? So, yun yung nag-move sa akin to rethink. Oo nga no, kailangan pa ako ng mga anak ko. Kailangan pa ako ng husband ko. Kailangan pa ako ng, yung pala, by October, magiging presidente ako ng LLIC at saka ng TPC, TFI. So, June yun June. Doon ako nag-isip. And then, kung ano yung suggestions ng mga anak ko, ginawa ko. Nag-engage ako, nagpa-check up. Kasi yung blood pressure ko that time was very abnormal. May times na ang taas-taas, 220/140. The next day, 140/50. The next day, 180/140. Very irregular yung blood pressure ko. So doon, naisip ko na talagang kailangan ko pang mabuhay ng matagal. So, ayan, titigan nyo yung yung pictures ko. Kasi diyan talaga, yan yung turning point ng buhay ko. So, nakinig ako sa mga anak ko. Yung isang anak ko, naka-engage na siya sa nutritionist, may meal plans na siya. Pero ako pag tinitingnan ko yung kinakain niya, parang hindi ko makakain. Sabi ko, hindi ako mag-engage diyan, nak. Hindi ko yan sisimulan. Kasi hindi ko kayang kainin yan. Kaya nyo bang kainin yung black rice? Kulay pa lang, hindi ko na makain 'Di ba? What more kung daily ko siyang gagawin? Kung every meal ko siyang kakainin. So, ayun nga, nagpa-check up, nagpa-lab test, and then, nagsimula ako mag-engage sa nutritionist on my daily meal plans. So, nung first few weeks, talagang, sinimulan ko siya with determination. Na kaya ko to, gagawin ko to para sa pamilya ko, sa mga taong mahal ko, sa mga taong gusto pa nating tulungan. So, sinimulan ko siya, yung meal plan. Yung meal plan, during that time, 64 grams ng black rice, 100 grams ng lean meat like beef,
yung lean meat, 50 grams lang yon. 50 grams of fruits or kaya 100 grams. And then vegetables, 2 tablespoonfuls. Water, no sugar, no salty food. Yung mga gustong-gusto kong pagkain, bawal. Staple food ko yung pansit eh. Yung pansit, binawal sa akin. So, very crucial na hindi ko talaga siya kakainin. Kasi pag nakita ko pa lang siya, gusto ko na kumain, ganon. So, yung first 2 months ko, dire-diretso yon hanggang 6 months. Kung ano yung binigay ng nutritionist, yun yung kinakain ko. Black rice, and then yun nga, veggies, fruits, fish. Yan. So, hindi pala kailangan na mag-skip ka ng meal. Kailangan balanse yung kakainin mo. May protein, 'di ba? So may carb na konti, may vegetables, may meat. Yung meat mo dapat chicken. Yung chicken, air fried pa. Hindi siya pwedeng fried. So talagang kailangan disiplinado ka. Dinisiplina ko yung sarili ko para sa mga taong mahal ko sa buhay. Para sa sarili ko. 'Di ba? So, first 2 months, kahit yung first week, meron kaming family bonding ng mga magkakapatid, tsaka si mami. First day, buffet yon. Buffet yon, pero hindi ako kumain sa buffet. Nakipag-bonding ako sa kanila, nakipagkwentuhan, pero ang kinain ko, kung ano yung binigay sa akin ng nutritionist na meal plan. So, kahit sabihin nilang, uy, ang sarap ng food, ang sarap ng lobsters, gano'n, di ba? Pinigilan ko talaga yung sarili ko kasi kailangan gawin ko to. Ito, ang haba ko sa slide na to, di ba? Pero ito yung gusto ko i-share. Kailangan talaga may disiplina para sa sarili ko, para sa mga taong mahal ko sa buhay. So, for 6 months, ginawa ko yung meal plan. Yung mga paborito ko, wala sa meal plan. Yung mga handa sa birthday, wala sa meal plan. Ang nandun, talagang kung ano yung dapat mong kainin. So, ginawa ko yon daily. After 2 weeks, na-notice ko na yung decrease sa weight ko. 5 pounds nung first week. Second week, 10 pounds. After 2 months, I lost 20 pounds. After 3 months, I lost 25 pounds. And then we went to the doctor. Sa pagbalik namin sa doctor, pinaano ulit niya ako, pina-lab test. Yung unang lab test kasi, nakita niya ang taas ng cholesterol ko. So worried na siya. At ganun nga yung BP ko, 220/40. Yung sugar ko, borderline. Sabi niya, pag hindi mo pa to inayos, magiging diabetic ka. So magiging dalawa na yung sakit ko. Hypertensive and diabetic. So talagang yun yung ginawa kong mission. Kailangan kong maging healthy. So, after nung lab test na yon, ginawa ko yung meal plan for 3 consecutive months. Bumalik sa doctor, pinalab test ako ulit ni doctor. Nakita niya na yung improvement. So, bumaba yung cholesterol ko. Yung sugar ko, bumaba din.
at nawala yung threat na maging diabetic ako. So praise God, kinailangan ko lang talagang dumaan sa proseso, pero ang laki ng improvement sa health ko. At syempre, sino yung pinakamasaya? Yung pamilya ko, di ba? Dahil nakita nila, aside sa bumaba yung weight ko, which is just secondary. Ang primary is yung health ko. Yun yung mas importante. So, nag-improve yung health ko sa third month pa lang, binabaan nung cardiologist ko yung dosage ng maintenance ko. So, thank you, Lord, ulit, di ba? With the process I underwent, in just 3 months, gumanda yung health record ko, nabawasan yung dosage ng maintenance ko, hindi lumampas sa borderline yung sugar ko, hindi ako naging diabetic. That was on the third month only. So 25 pounds yun. And ang ganda nung naging resulta. I continued the meal plan. So 4th, 5th, and 6th. On the 6th month, I already lost 40 pounds. So 40 pounds, nagbago na yung size ng damit ko. Pag bumibili ako, actually, medyo magastos kasi kailangan magpalit talaga ng wardrobe. Kailangan mo magpalit ng mga damit from extra large or double extra large. Nasa small or extra small na section na ako, bumibili ng damit. So, amazing, di ba? Doon sa ginawa ko for 6 months, napakalaking pagbabago sa buhay ko. At ang isa ko pang mabibigay na tip din, yun nga, nung nagkukwentuhan kami nila James kanina, sabi nila, paano nyo na-overcome yung cravings, yung gutom? Kasi syempre, yung first day mo, second day, talagang magugutom ka eh. Sa gabi, talagang kukulo yung tiyan mo, di ba? I drank a lot of water. So, pag gutom ako, umiinom ako ng tubig. And very important, yung tip sa amin nung nutritionist, dapat may digestion time yung meal mo from the next meal. So, yung digestion time mo, for example, yung breakfast mo, pag nag-breakfast ka ng 7 o'clock, dapat, or 8 o'clock, dapat mag-lunch ka after 3 hours. So, nakapag-digest na yung body mo nung mga kinain mo. Diba? So, pag nagutom ka, during that span of time, inom ka ng water. Pwede ka mag-tea. Yung umaga, pwede ka mag-black coffee. So, yung digestion time, napaka-importante. After nung lunch mo, merong small snacks. Dapat ulit yon after 2 hours. So, kung 12 o'clock ka nag-lunch, pwede ka mag-snacks ng 3 o'clock. So, 2 to 3 hours din, digestion. Alam nyo ba yung snacks ko that time? 20 pieces of almonds, 50 grams of banana, or kaya 100 grams of mango, or yung mga allowed na fruits. And then,
Yung next snacks, may another snack pa, di ba? So, 3 o'clock and then 5 o'clock, yung another snacks. Ganun din yon. Cashew nuts, or kaya banana ulit, or kung ano man yung fruits in season. Pero 50 grams or 100 grams din lang. And then, after that, yung dinner mo na. Dapat magdi-dinner ka nun 7, 7:30, 8 o'clock. So may digestion time ka every after meal. Hindi pwedeng yung kakakain mo lang ng breakfast, merienda ka ng 10, kain ka ng 12, tapos kain ka uli ng 1:30, kain ka uli ng 3:30 or 2:30, kain ka uli. Hindi pwedeng ganon. Kailangan may digestion time. Gets ba natin, mga LLICians? So, kaya ko siya ine-emphasize, personal experience ko to. And for, baka sabihin nyo naman, Mami Press, wala bang katapusan yung meal plans na yan? Hindi naman po. So, after 6 months, I was allowed by my nutritionist to manage my diet. So, nandun pa rin yung disiplina. Yung doon sa sinasabi kong digestion time, isa pa tong importante. After dinner, so pwede ka mag-dinner ng 7, or kaya gusto mong mag-early dinner ng 6 o'clock, pwede rin yon. Pero dapat tapos na yung digestion time mo. So, kung ganon, pwede ka lang matulog after 2 to 3 hours. Hindi yung pagkakain mo ng dinner ng 7 or 8, hihiga ka, para kang ano nun, hihiga ka, tapos aantukin ka, matutulog ka na. Hindi pwede yon. Kahit antok ka na, dapat i-observe mo yung digestion time mo bago ka matulog. I-observe mo yon, but make yourself productive. Kasi during that time, dahil ano naman tayo, di ba? We can do our business. Lalo na kayo, lalo na ang mga LLICians. You can do your business anytime, anywhere. Basta may dala kayong cellphone na monitor mo yung mga downlines mo, yung sales ng grupo mo, di ba? Make yourself productive while waiting for the digestion time. So, 2 to 3 hours, pwede kang mag-post sa Facebook ng mga marketing post mo, 'di ba? So at the same time, gumagana pa rin yung utak mo, 'di ba? Pati yung negosyo mo, napapalaki mo pa rin. So, ganun lang, kaya natin pagsabayin kung anong gusto natin, kung ano yung goals natin sa family natin, sa personal natin, sa sarili natin, sa team natin, sa grupo natin. At the same time, itong ibinibigay ko sa inyong tips ngayon. So, pwede mo yang gawin in parallel. Kaya nyo yan. Kinaya ko yan eh. 'Di ba? Hindi lang para sa figure. Hindi lang para pumayat ka, pero para maging healthy ka. That's the main reason. At pag na-reach mo na yung ideal weight mo, kasi yung ideal weight depende sa height mo, sa build mo, body build, sa age mo, doon magde-depend yung ideal weight mo. So, in my case, ang ideal weight ko ay 52 to 53 kilograms.
So sabi sabi rin ng mga kapatid ko, "Sis, tama na 'yan, ha, kasi ano ka na, pumapayat ka na ng husto." Sabi ko, "Hindi naman, tama, hindi pa nga ideal yung weight ko, eh." So I now weigh 55 kilograms. Puwede pang magkaroon ng allowance, pero for me, okay naman yung health ko, yung lab test results ko, puwede ko nang i-maintain kung ano yung weight ko ngayon. So yun nga, after 6 months, pinayagan na ako, kaming dalawa nung daughter ko, to maintain our weight and manage our diet. So, ako na yung nagdidisiplina lalo sa sarili ko. Alam ko na kung ano yung dapat kong kainin. Alam ko na yung measurement nung dapat kong kainin. Na-estimate ko na yun, eh. Nakakakain na rin ako ng mga favorite food ko, pero dapat part pa rin siya nung diet ko. Kung hindi ako magba-black rice, kung kakain ako ng pansit, carb na yon, hindi na ako magba-black rice, pero konti lang yung pansit. So parang isa-satisfy mo lang yung cravings mo, but at the same time, you will maintain your health diet. Ayun. So ang haba natin sa item 5, no? Kasi personal experience to, eh. At ginagawa natin to, gagawin natin to para sa mga taong mahal natin. 'Di ba? O kaya nyo ba yan, LLICians? I-claim na natin, kaya natin yan. At kung ikaw mismo, healthy ka na, lumalabas na sa data mo, sa lab test results mo, na healthy ka na, pero isa sa mga kapamilya mo, kailangan ng advice mo to become healthy. Be honest with them. Tell them na kailangan healthy sila para sa buong pamilya, 'di ba? Masasabi mo naman 'yun without offending them, eh. Wag mo silang i-bully. Kasi 'pag binully mo sila, baka instead na gawin nila, lalo nilang hindi gawin, 'di ba? So, say it in a nice way. Be honest with them, but please say it in a nice way na hindi sila ma-o-offend. So, okay ba yon, LLICians? So, kahit nga friend mo, at syempre mahal mo siya, pwede mo rin siyang i-advise to be healthy and to do something for him or her to become healthy. Okay? So, ipapakita ko na sa inyo yung next slide. Ayan nga yung una ko. And then ito, after 6 months of doing, taking my meal plans, ito na yung naging resulta. At hindi lang yan, syempre sabi ko nga secondary lang yan, di ba? Ang primary, I improved my health. And my family appreciated what I did, not only for myself, but also for them and for the people we love most and for the people we want to help. Okay? So, okay ba yung ano ko? So, naging extra small na ako, ha? Sabi nga ng mother ko, aba, anak, nasa extra small section ka na or small section. So, yung mga ano ko, large and extra large, gini-give up ko na. Actually, meron din ako isang naging goal na dress, eh. Kwento ko na din lang. Okay lang ba? Okay lang ba, everyone? Na magkwento pa ako? Yung dress na bigay sa akin ng sister ko 6 years ago.
Christmas gift niya sa akin yun. Nung isukat ko, hindi makasya sa akin. Sa ano pa lang, sa braso pa lang, hindi na talaga magkasya. So sabi ko, paano ko ba ito masusuot? Ang ganda pa naman. Sabi ko, so ate, ang ganda nung binigay mo, pero hindi ko siya masusuot. Pero nasa isip ko din, there will come a time na kaya ko na to isuot. Hindi kakayanin na sobrang sikip para akong suman, 'di ba? Pero dahil kakasya sa akin, magfi-fit sa akin. So yun, matagal na yun, 6 years ago. I kept it in the box at itinago ko nga sa cabinet namin. Ginawa ko siyang motivation. So nung ready na ako, meron na akong turning point sa buhay ko dahil sa mga anak ko, 'di ba? Nilabas ko uli yung dress na yon na gift ng sister ko, Ate Marisa, kung nanonood ka. Ginawa ko siyang motivation. Sabi ko, after ng meal plans ko, kakasya na to sa akin. And true enough, after 6 months, nasuot ko na yung dress na yon at hindi siya masikip, kundi tamang-tama lang siya. Ayun. So, ayan, ang dami ko ng kwento ha. So, I'm planning to maintain what I have started. Yung healthy diet. Hindi kailangan na isang klase lang, gulay lang, hindi pwede. Kailangan balanse. Para din buhay natin yan, kailangan balanse. Okay? So, ayan, titigan nyo ng konti yung pictures ko na, nag-improve na yung aking size. And of course, yun nga, primarily, yung aking health. Okay? Next, birth. Ang tagal, no? Nung isa, no? So, ayun. Number 7. Avoid drinking alcohol and smoking. Smoking and drinking can lower your lifespan and you will look older than your age. Very factual po ito eh. Based on statistics. Na yung umiinom ng sobrang alcohol at naninigarilyo, mas maiksi po yung buhay. Yung paninigarilyo din nakaka-dry ng skin, ng face. Kung ikaw naninigarilyo ka pa ngayon at heavy smoker ka, try to think about yourself. Try to think about the people you love most. Ano ba yung makukuha ko sa paninigarilyo? Sasabihin mo, nakakaalis ng stress? May satisfaction ka? Pero, ano naman yung makukuha mo pag tinuloy mo yung paninigarilyo mo? Siguradong-sigurado. At yung pag-inom mo ng alak, kung heavy drinker ka, sure na sure, sakit ang makukuha mo. Kung gusto niyo ng testimony about this item, ask VP Leo about it. Siguradong mahaba yung testimony niya tungkol dito. Because he experienced it himself. Heavy smoker siya, 3 packs a day. Heavy drinker din. Hindi siya nakakatulog kapag hindi umiinom. Kahit mag-isa umiinom. Sinasabi naman niya after nung nagbago rin yung pananaw niya sa buhay at sa health niya, tinapik lang siya ni Lord
Na-stroke siya, na ICU. Alam naman na 'to din ng lahat. Pero, God gave him another chance to continue his life. Sabi siguro ni Lord, may purpose pa kung bakit extend ko yung buhay mo. Siya rin nagsasabi, ang purpose, para ma-share niya yung naging experience niya. Siya na ngayon nagsasabi sa mga kapatid, sa mga pamangkin, that smoking and drinking are bad for your health. Kapag nakakwentuhan mo si Kuya Leo, mas mahaba. Sigurado kung smoker ka, heavy drinker ka, mapapaisip ka, selfish ba ako para hindi ko subukan? Selfish ba ako at hindi ko ba mahal ang pamilya ko para hindi ko subukan tumigil? Kasi anong makukuha ko? Gastos lang yung paninigarilyo, di ba? Ang taas na nga nung presyo ng sigarilyo, pero kung heavy smoker ka, tinutuloy mo pa rin. Think about it. Gastos at sakit ang naghihintay sa'yo. Yung drinking, social drinking, pwede. Kapag may party, konting red wine, ganyan, di ba? Pero yung umiinom ka na ng mag-isa ka, kahit wala kang kasama, or daily umiinom ka, hinahanap mo na yung alcohol, iba na yon. That's already addiction to alcohol. That's true. It may hurt you. It may hurt your ego. Ano yung addict ako? Di ba? That's addiction to alcohol. That's addiction to cigarettes. Kapag nakaka 2, 3, 1, or even 1 pack a day, that's already addiction. And it is really bad for your health. I hope we will rethink. I hope we will come to our senses. Kung heavy drinker tayo and heavy smoker, let's have a realization. Do it soon. Kasi may mga nagsasabi, dapat hindi bigla yung pagtigil. Pero, you have to start now. Pwede hindi bigla, gradual, but you can discipline yourself. Babawasan ko itong mga araw na to. Next week, babawasan ko uli. Next month, babawasan ko uli. And, hindi mo na mapapansin na itigil mo na siya. At sinong unang-unang magiging masaya? Ang pamilya mo. Ang mga taong mahal mo sa buhay. Ang parents mo, sila ang magiging masaya para sa'yo. And you will be fulfilled yourself. Kasi ginoal mo, na itigil mo, at nagawa mo. Okay? So, kailangan simulan. Okay. So, next. So, ayan. Ang sarap ng tulog niya, no? Get a good night's rest and sleep. Poor rest is a sure way to start developing wrinkles and eye bags, which can make you look old.
It also makes you feel energetic or dizzy ka, di ba? Kapag puyat ka. Si GM niya, mukhang guilty dito eh. Tsaka si Norbert, 2:00 ng madaling araw, ka-PM pa eh, no? Ka-PM ko rin yata ng mag-12 eh. You will feel dizzy and it won't help you feel any younger. Kailangan kumpleto yung tulog mo. Pag bata ka, di ba, 8 hours. Pero pag medyo nagkakaedad ka, parang 7, 6 hours. If you notice yourself feeling fatigued, you may need to get better sleep. Try creating your body clock with a firm sleep schedule for yourself and sticking to it. Dapat may body clock ka. Pag sinimulan mo yon, another discipline. It will take another discipline to do this. Kailangan may body clock ka. Not only will you feel more rested, but getting better sleep will also reduce your stress levels and leave you feeling healthier. So pag kumpleto yung yung tulog mo, 'di ba sa umaga, paggising mo, na-recharge ka, 'di ba? Pag kumpleto, pero pag sobrang kulang yung tulog mo, yung isip mo minsan hindi gumagana ng maayos, 'di ba? Dahil puyat ka. Kailangan may enough rest and sleep ka. Ayan, so sa atin, ako actually medyo naano ko na to eh, na-goal ko na rin to sa sarili ko. Although kailangan ko pa rin, 'di ba? Ang dami ko rin talagang mino-monitor. Ang dami ring hina-handle. Kapag natulog ako ng 11 o'clock, binibilang ko yan, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nagigising ako. 6 hours yun. Eh, di ba sa edad namin, pwede rin 6 hours. Pero sa edad nyo, yung iba dyan na mas bata, 8 hours. Ayan. So, pwede ka matulog ng mga 10 o'clock, di ba? So, pag late ka natulog, dapat kumpletohin mo yung tulog mo. Di ba? Yung mga 4 hours lang dyan natutulog, dahil ang feeling nila sobrang bata sila, sisingilin ka pagdating ng panahon ng health mo. Pwedeng-pwede kang magkasakit. Dahil inabuso mo yung katawan mo. 'Di ba? Hindi porke bata ka pa, feeling mo may energy ka, ang lakas mo. Pero pagdating ng araw, lalabas lahat ng sakit mo. Ayan. So sa lahat ng guilty dito, isipin na natin, iisa lang yung katawan natin. And it was given to us by God. Let's take care of our body and at the same time, take care of our soul. Take care of our well-being. Kailangan respetohin natin ang katawan natin na binigay ni Lord sa atin. Ayan. So, kaya mo pa rin namang gawin yung mga dapat mong gawin doon sa kung 24 hours minus 6 hours, that's 18 hours. That's long enough for you to do what you need to do. Kailangan marunong kang mag-manage ng time mo. Kailangan gawin mo yon dahil 24 hours ang binigay sa atin ni God
at binigyan niya tayo ng panahon na magpahinga at matulog. Di ba ang sarap matulog? Ang sarap magpahinga. Pero, kung iiksian mo yon, the next day, mahihirapan ka. And after several years, mas mahihirapan ka dahil may sakit ka na. Magkakasakit ka na. Believe me, believe us, lalo na sa mga kabataan ngayon. Talagang akala nila malakas pa sila. Pero please start early taking care of your body. Okay? Next slide. So yan, malapit na tayo sa pang-10. So, number 9, have a balanced life. Yung sabi ko kanina, time management. We were given 24 hours by God. I-manage natin yung time natin. Let's have quality time. So, yung 6 hours, 7 hours, or 8 hours, i-alat mo na yun sa tulog. 'Di ba? Kasi rest mo yun eh. Yung iba, i-alat mo sa mga activities mo. Kay Lord, sa family mo, sa mga kasamahan mo sa work, sa mga kasamahan mo sa team, sa mga downlines mo, uplines mo, sa church community mo, sa mga social organizations na sinasalihan mo, sa career mo, sa parents mo. A balanced life provides a balanced mind and body to an individual. It leads you to a happy and contented life. Matuto ka mag-manage ng time mo. Kailangan balanse. Para din pagkain yan eh. A little of this, a little of that. That would comprise the 24 hours given to you by God. Paggising mo pa lang sa umaga, may quality time ka na kay Lord. Be thankful of what He has given to you, for all the blessings that He has bestowed on you and your family, your friends, your relatives, and your co-workers, your team. Thank Him. Be grateful. Have that attitude of gratitude. Sa umaga pa lang. Then you can also read the Bible, meditate on the Bible. It will only take you some time to do it. Of course, nandyan yung family mo. Nakikita mo na sila agad, di ba? Sabi nga natin, wear a broad smile. Pagkita mo pa lang sa husband mo, good morning, di ba? Good morning na agad. Mag-smile ka na agad. At pag nandyan yung mga anak mo, makakwentuhan mo sila about what they're doing, about kung estudyante, about their studies, kung nagwo-work na, about their work. Di ba? It helps you. Balansehin mo yung buhay mo. Maglagay ka ng oras kay God, sa pamilya mo, sa work mo, sa mga taong nakakausap mo, at kailangan mo din, at kailangan ka din nila, magbigay ka ng oras. Habang ginogrow mo pa yung team mo, mag-alat ka ng time. Mag-record ka kung ano yung dapat mong gawin. That way, you will be guided. Kasi pag may time allotment yan, pag sumusobra ka na,
pwede mong i-manage na stop yung oras na inaalat mo na sobra na para sa isang bagay, di ba? Ayan. So, you will have a balanced mind and body. And it will make you happy kapag na-manage mo yung time mo eh. Kasi meron kang time sa family mo, kapag gusto mong mag-travel, kasama ang pamilya mo, set aside a time for it. It could be 1, 2, or 3 days. Pero solid. Kasama mo sila. Iba yung feeling na nagkakausap kayo, nagkakakwentuhan kayo, nagtatawanan kayo, magkakasama kayong pamilya. Hindi mo pwedeng excuse na ang busy-busy ko. Mga anak, wag niyo akong kakausapin kasi nakafocus ako sa ginagawa ko. Manonotice mo na lang one time ang layo na nila sa'yo. 'Di ba? Kailangan bigyan mo sila ng oras. Kasi kaya mo ginagawa 'to para sa kanila, para sa mga mahal mo sa buhay, para sa mga taong gusto mong tulungan, 'di ba? Pero kung hindi mo sila bibigyan ng quality time, hahanapin nila 'yon. As a parent, kailangan mo silang bigyan nun. Napaka-advance na ng technology natin. Dati kailangan mo pa silang, 'di ba, kailangan mong tawagan, pero hindi kayo nagkikita. Hindi mo nakikita yung mukha niya, pero ngayon nagvi-video call kayo, nagkakatawanan kayo, 'di ba? Kahit nasa abroad yung anak mo, yung asawa mo, bigyan mo siya ng oras. Kasi lahat ng 'to ginagawa mo din para sa kanila. Bigyan mo ng oras yung parents mo. Kasi sabi nga natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Yung quality time na binigay natin sa kanila, sobrang ma-appreciate nila yon. At pag nakikita yon sa atin ng mga anak natin, pag tayo naman ang tumanda, for sure, bibigyan tayo ng quality time ng mga anak natin. Kailangan maging role model tayo sa mga anak natin. Mag-alat ka ng time sa career mo, sa negosyo mo, LIC business mo. Kailangan i-balanse mo. Hindi sa isang bagay ka lang nakafocus. And it will lead you to a happy and very contented life. And fulfilled life. Yon. So, ayan. So, dyan sa pictures, we make it a point na may oras para sa work, sa mother company, sa LLIC, sa social, sa social entity, which is TFI, at sa iba pang kailangan mong bigyan ng oras. Siguro tatanungin niyo ako, paano ko ba napapagkasya yung oras ko? Time management. Siguro over the years, napag-aralan ko na rin na kailangan may ialat akong time sa bawat aspeto ng buhay ko. And I'm proud to say na may solid time pa rin kami
ng family ko even when I am so busy. Very advanced nga yung technology. So kung umalis man kami, hawak ko yung cellphone ko, dala ko yung laptop ko kahit nasa saan kami, nasa cellphone ko na lahat, monitoring, emails, lahat ng Viber groups, group chats. Siguro natataka kayo kung bakit kaya kong mag-respond, kaya kong magbigay ng feedback. Hindi naman ako superwoman. Siguro, na-manage ko na lang ngayon talaga yung time ko. And I have a very strong family support. And yun, thankful ako kay God for that. Yung family ko, my mother, my siblings, lahat sila family support ko. And yung immediate family ko, husband and children, family support ko din. I'm proud to say na kaya ko pa rin silang bigyan ng quality time despite of my very busy schedule. Yan, may tumatawag sa akin. Jo, pakisagot mo na. So, ayan. So, lahat po ito kailangan ng disiplina. Kaya natin to. Kaya nating bigyan ng oras lahat. Unang-una, si God. Pakitawagan si Vic. Signal. Okay. So, ayan. So, nasa number 9 na tayo. Nakikita niyo ba yung mga pictures dyan kahit maliit? Okay, next. Number 10. Hala, humaba na tayo. Norbert, okay lang ba? Sorry. Okay lang sa inyo? Okay lang ba na humaba na tayo? Malapit na tayo. So, I hope nakapag-impart naman ako ng personal experiences ko dito sa topic na to. So, number 10, socialize often. Kadugtong na yan ang time management, yung balanseng buhay, keeping connected with social group. Of course, the very basic unit of society is our family, di ba? Staying tied to your family, community, your friends, peers, teammates can help you encourage to keep up with your goals and improve your mental health. So, 'di ba, nandyan yung social aspect na dapat hindi natin pinapabayaan. Makipag-interact tayo sa pamilya natin, sa community natin. Pwedeng church community, pwedeng civic organizations, sa mga kaibigan natin, wag din natin silang kakalimutan. Kasi kasama natin sila simula nung maliit tayo, 'di ba? Sa mga kasamahan natin sa trabaho, sa office, teammates natin, downlines natin, uplines natin. Let's interact with them. Let's have a healthy relationship with them. Kapag nakakausap natin sila, for sure, may legacy tayo sa puso nila. And it could also help you keep up with your goals. At syempre, yun nga, yung mental health, di ba? Especially nung pandemic, hindi talaga tayo makalabas. Pero advanced na nga yung technology, we could interact with them during that time via social media, via Viber,
via other platforms. So, kahit nung time na yon, hindi naman natin dapat napabayaan yung social aspect ng buhay natin. Kahit yung mga taong nakikita natin, yung mga mahal natin sa buhay, na nakikita na napapansin natin na hindi nakikipag-usap or nasa loob lang ng comfort zone nila, nasa bahay, nasa kwarto, we can also encourage them to improve their social life. At ang ganda rin ng accomplishment natin pag ganun. Kasi may na-contribute tayo sa kanila. 'Di ba? Encourage natin sila to connect. To connect with other people. To connect with their family members. To connect with their classmates. Former classmates or former office mates. Hindi natin dapat kinakalimutan yung mga chapters na natapos na sa buhay natin. Yung mga taong kahit hindi na natin nakikita, pero naging parte ng buhay natin. At yung mga taong nandito ngayon, nakikita natin araw-araw, nakakausap natin, lahat sila parte ng social life natin. So let's socialize often. Sa social aspect naman ng ating mother company at saka kasama ng LLIC, nag-put up tayo ng foundation para naman magkaroon ng avenue ang ating mga members to share their blessings. And that's through Telepreneur Foundation, Inc. So doon naman, nakakapagbigay tayo ng tulong physically, financially, sa mga taong nangangailangan. So, halos kompleto na po tayo. Kailangan natin lang bigyan ng panahon ang bawat aspeto ng buhay natin. At ang mga taong nandirito at si God na nandyan to guide us every step of the way. And of course, hindi natin makakalimutan, 11 ba yun? Okay. Number 10 na pala to. Of course, religiously use LLIC products. Mini-memorize pa ba yan? LLIC yan. O anong ginagawa natin, di ba? Paggising sa umaga, kakausapin mo si God, yung asawa mo, di ba? Yung hygiene mo naman, mag-face ka na, mag-wash ka ng face mo using our LLIC products. Ayan, so facial wash, toner, memorize nyo ba? O toner, tapos ano pa? Ngayon na may serum na tayo, serum, 'di ba? Na-extend 'yon pero back to ano na 'yan, SRP. Pero very effective. Okay, so meron tayong spot and white cream. And then syempre kung lalabas tayo, may yung sunblock, 'di ba? So, sunblock muna bago spot and white cream. And then, yung BB cream, actually, pwede ka na hindi masyadong mag-makeup kapag gamit mo na yung LLIC products, di ba? At marami na tayong testimonies na talagang very effective ang ating mga LLIC products. Ako, for one, ang family ko, ang husband ko, ginagamit siya religiously.
Yung collagen natin, every morning before I eat my breakfast, 30 minutes before I eat my breakfast, I take our collagen powder. So, medyo dinadamihan ko lang ng konti kasi nga, ano, mas okay siya pag mas marami. And then, ano na yun, sure na yon na after several minutes, yun namang, bawal movement, di ba? Kapag nakapag-breakfast ka na, very regular na yon na nangyayari sa akin daily. Eh, sabi nga ni Pastora Amit Dukay, Mama Riel, umaga't gabi. So, gagawin ko din yon umaga't gabi. So, meron din tayong, yung whitening lotion. Meron akong kausap dito nung isang araw, talagang sabi niya, Ma'am, talagang ito pumuti ako. So, ayan. So, be a product of our products. Use LLIC daily. Make it a habit. Kailangan araw-araw. And, yung last slide ko, hindi, ayun. Okay, so nakita nyo ba yan? Yung pictures, yan yung mother ko who will turn 90 years old this January. And yung mother-in-law ko who just turned 98 years old last September. Both of them are religiously using LLIC products. Sila na yata yung eldest models natin, no? Or eldest users. Biruin mo, 98. Yung mother-in-law ko na yan, kapag mauubos na yung kanyang spot and white cream, sasabihin niya sa akin, Mariel, konti na lang yung yung spot and white cream ko. Siyempre, sasabihin ko naman, Ma, dadalang kita. Ayan, so walang palya yan. Daily, ginagamit niya. At ang mother ko, 90 years old nga, daily din ang kanyang collagen powder. Tapos yung BB cream din niya. And then yung kanya, yung spot and white cream, gumagamit din siya. And yung BB cream. So, talagang gumanda yung nila, yung skin nila. Sino pa ba yung pwedeng mag-challenge, 'di ba, sa mga models natin na 'yan, 'di ba? So, let's try to use our products daily. Kasi hindi tayo makakapagbigay ng testimony unless gamitin natin yung products natin, 'di ba? Hindi ka makapag-share ng experiences mo kung hindi mo ginamit. Kasi anong mangyayari, no? Parang, pinepresyo mo lang na gumamit ka. Kailangan gamitin mo. Let's stay forever young. Your body may age. Pwedeng nagkakaedad tayo. Sabi ko nga, magsi-60 na ako. But you don't have to show your age. Siyempre, pag hindi ka mukha nung age mo, sabi, mukha kang bata, di ba? Pag nalaman nila age mo. Remember these tips to help you stay forever young and importantly, healthy, of course, in body, mind, and spirit. So, thank you everyone. I hope I have imparted something to all of you, my personal experiences. At yan, testimony ko talaga yan. I started the program last July 2022. Yung meal plan program ko, I stopped it last December 2022. I was allowed to manage
my meals, and I'm still practicing discipline, and I'm planning to continue it forever. So, dun sa mga ini-encourage ko dito sa office namin, yung mga nag-promise sa akin, kung nakikinig diyan, na January 2022, magsa-start na sila ng program, program, kahit hindi sila mag-engage with a nutritionist, at least yung balanced diet. Na-promise sila sa akin January. Pero sabi nila, ay ma'am, New Year pa nga eh. O sige, February, eh ma'am, Valentine's Day. Tapos March, eh ma'am, bakasyon ng mga bata eh, di ba? So, lagi namin silang kasama. O June, hanggang ang dami ng excuses. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, may paraan. Di ba? Yes. So, so, thank you everyone. Thank you for listening. At sana meron akong na-touch na listeners ngayon who will try to stop smoking, kung heavy smoker, kung heavy drinker, and who will learn to discipline themselves when it comes to their sleeping habits, yung body clock nila. Ayun, sana nakapag-impart talaga ako ng knowledge and experiences. Thank you everyone, and God bless us all.